Hello, good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion. 2 weeks ta nga wala maka-online pero ang atong morning devotion nagpadayon. Pero tungod sa mga kabilinggan, no, nga wala gid dali kay 2 ka semana ta nga wala gid ta naka-online. Apan karon atong irisyong balik o salamat sa Ginoo kay gihatag niya sa ato di nga kay gayunan karon sa atong come on, let's start the day right by worshiping our Jesus, my Savior, Redeemer, my Lord and my God, my Master and King, loving, holy and righteous, faithful and true, merciful Father. My Savior, Redeemer, my Lord and my God, my Master and King, loving, holy and righteous, faithful and true, merciful Father. He paid the price and died for me, cleanse me from unrighteousness, forgive my sins and make me whole, to live a life eternally. Blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord. Jesus, my Savior, Redeemer, my Lord and my God, my Master and King, loving, holy and righteous, faithful and true, merciful Father. He paid the price and died for me, cleanse me from unrighteousness, forgive my sins and make me whole, to live a life eternally. Paid the price and died for me, cleanse me from unrighteousness, forgive my sins and make me whole, to live a life eternally. Blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of our God, blessed be the name of the Lord. Blessed be, yes, Lord. Blessed be, blessed be, blessed be the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you kayo, God. Hallelujah. Ituloy gibayaw na mo ang inyong nga ngalan ni sa kabuntagon, Lord. Among giuna Ginoo, Lord, pag-offer ang among Ginoo. Unang usog, unang tingog, unang imagination diha kanimo, Lord. Kaya may lamang Ginoo, Lord, nga
amo kini nga ihala diha kanimo Lord God tungod kay nagingon ka sa iyong mahal nga pulong Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us, Lord. Munang una ka namo nga ginay Ginoo ning isay sa kabuntagon. Salamat kaayo bisan pa nga imo ming gipukaw kay kung wala Lord dili unta mi makahimo ni ini God. Apan salamat kaayo Lord. Labi na sa imong pag-provide Ginoo kalidad malinawon hinanong kakatulong Lord. Thank you kaayo Ginoo karon Lord samtang kami Ginoo magpadayon Ginoo Lord sa pag-exhort sa imong mahal nga pulong. Thank you kaayo nga imo ming providean Ginoo mga panabot ni ini o God. Excited ka Lord nga nagkinahanglan kami kanimo Lord adlaw-adlaw Lord for us to sustain Lord aron nga makapadayon din kami Ginoo sa padayon nga pag-alagad kanimo Ginoo o padayon nga pag kinabuhing Kristohanon o God. Sa salamat kaayo kay naa ka kanunay Ginoo. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan naging ka Ginoo. I'll never leave you nor forsake you. Sa salamat Ginoo kauban ka namo karon. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat Lord pagdaig pagmaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoo Kristo. Amen. Praise God. So padayon tas pagtuon sa pulong sa Ginoo na pagyapon ta sa Ezekiel chapter 17. Sa Ezekiel chapter 17 kung ato makita dina no naay mga significance makita nato diha sa chapter 17 nga it talks about a parable of two eagles and vine. Pero dili nato kutluon tanan tungod kay medyo taas-taas po. On 24 verses naman. Pero magkutlo ta diri sa verse 11 to 18. Diri sa verse 11 to 18. Kay kung atong tanawon murag ang message is like a fable. Mura siya og istorya may tungod sa plants and animals. Pero atong tanawon unsay mga significance ani. Diya sa 11 verse 11 to 18 naghisgot diha sa mahitungod sa some of the characters sa mga tao dinhi. Kay the main characters dinhi makita nato sa dinhi sa verse 11 to 18 dunay tulo ka hari nga gisgutan diri si Nebukadnezar, dayon si Jehoiakim, kini si King Jehoiakim. Si Nebukadnezar ang nagpili ani nga mamahimong hari ug nakabalo sa taon sa ang ginabuhi ni Nebukadnezar na siya ang hari sa Babylon. Unya dayon gigamit siya sa Ginoo gigamit si Nebukadnezar sa Ginoo. Most of the time ang paggamit ni Lord kang Nebukadnezar is kanang pagpahamtang sa silot punishment ngadto sa mga katawan sa Juda, katawan sa Jerusalem nga mga gahi kaayo mga nagpagahi nga wala na nagsunod sa Dios, wala na nagkuan, wala na nag-alagad sa Dios, padayon nga nagpabadlong sa Dios nga naghimo sa ila sa nagpatuyang paghimo o yukbo sa mga Diyos, sa mga idolatry no. So gigamit ni Lord si Nebukadnezar. In spite kan tanaw nato Nebukadnezar is a king of Babylon. Pero gigamit siya sa Ginoo. Muna siya ang fact. Gigamit gid siya ni Lord si Nebukadnezar. And then nagpili si Nebukadnezar sa hari nga mao si Jehoiakim. So si Nebukadnezar is considered here as the first eagle. Kay mo naghisgutan diri sa verse 1 paingon sa verse 10 nagisgot mahitungod sa eagle. Dayon mabutang nato nga si Nebukadnezar mo ni ang the first eagle nga kanang grabe siya ka powerful kaayo. The second eagle makita nato si Jehoiakim. Si King Jehoiakim nga gipili ni Nebukadnezar nahitabo tong pagpili ni Nebukadnezar. Siya ang nag-appoint ng hari, mamahimong hari si Jehoiakim after sa gubat after sa
gubat nga during the time nga nahitabo kay sige man gyud ang invasion, sige sulungon ang mga ang Israel, sige gyud kasulungon, walay kahumanan ang sulong gubat diri, gubat dito ana ang nasud sa Israel, especially uh, Judah and Jerusalem. So gihimong hari si Jehoiakim. So pag-abot sa panahon, no, pag-abot sa panahon, si Sidikaya nasab nga nahimo ang si Jehoiakim ani nahimo siya nga second great eagle. So muna siya ang significance, no. Dayon ang ikatulo nga gitawag nga seed or gitawag nga sa bani si Jehoiakim dinhi gitawag siya nga tawag ani kang Jehoiakim the royal offspring, no? The seed. Gitawag si Sidikaya. Si Sidikaya, generation ni that comes from King Jehoiakim. So, siya ang descendants. O kay descendants, siya ang nihimo ng pagkawala ni Jehoiakim. Lisod kay lito ko, no? Si Sidikaya na ang ni-take over as king. So, mo nang na ang si Sidikaya na ang nahimong hari during that time. Pero makita nato nga si Sidikaya niluib siya kang Nebukadnezar. Wala siya naglantaw sa utang kabubuton o no, ni kuan siya niabin siya sa Ehipto, no, sa hari sa Ehipto. Nakabalubeta nga kung sila Kristohanon sila, considered Christians, considered children of God, nganong mo abin sila, nganong mo dapig sila sa Egypt, nga dili kabubuton sa Ginoo nga mangayo silang tabang didto nga ana bitaw suko nagani ang Ginoo tungod sa ilang ipanghimo nga Diyos no sa ilang pagsimba sa mga idolatry. Niadto pa gyud si Sidikaya gipaadto pa gyud niya ang iyang mga opisyalis didto sa dapit sa Ehipto aron mangayog tabang, no. Makita nato dinha nga kanang powerful gyapon during the time ang Ehipto, no. So ni abin siya sa tawag ani kanang ni kuan siya wala siya baruganan, no, kay mura siya og usay ang kinabuhi lagi sa Kristohanon kinahanglan do na gyud baruganan, no, nga kinahanglan sa Ginoo ra kita moyango, sa Ginoo ra kita mangaytabang, no, sa Ginoo ra ta, ang atong loyalty dapat diha gid sa Ginoo, dili ta pwede nga naay Ginoo nga atong dalampanan pero dito ta gadangop sa dito ta ang atong pagsalig sa Ginoo murag dili siya holy, dili whole kay to ga yangungo ta sa gobyerno or ga yangungo ta sa dito ta gasalig ta nga atong gasalig ta sa mga tao sa kalibutan. So instead nga magsalig ta sa Ginoo, dito na noon ta sa mga tao, mga resources sa world, no. Dapat dito ra kita sa Ginoo. So mo ning nahitabo dinhi nga nagluib si Sidikaya. Nagluib na gani siya kang Nebukadnezar, labaw nang nagluib siya sa Ginoo, no, ang iyang trust sa Ginoo nahimong questionably, no, kay giluiban niya nagluib siya sa ang iyang loyalty wala niya napakita kang Nebukadnezar, labaw na sa Dios, no, kay ang iyang pag-adto dito sa Ehipto aron mangayagtabang, no, usa na to ka gesture nga wala gid siya pagsalig sa Dios, no. Ug labaw sa tanan suko si Nebukadnezar during that time. Mao man gani nga ang duha ka lesson gyud nga makita nato dinhi nga we need to be faithful until the end. No, we need to be faithful to God until the end, hangtod sa katapusang mga panahon. And second nga kanang lesson nga makita nato dili, we need to kinahanglan gyud nga we need to be aware nga for every sayop, for every mistake, no, for every sin, there is always a consequence. Muna siya ang ikaduha nga lesson makita nato dili kay nahitabo si Sidikaya pag-abot na sa time ni Sidikaya nga ni-take over na siya sa trono sa iyang amahan nga si Jehoiakim na siya na ang nagdumala, wala na ang iyang management, wala na, questionably na kaisa nga tanan kay moabin naman siya, mudapig na siya sa hari sa Ehipto, no. So wala na nahimaya ang Dios, wala na nalipay ang Dios. So ang resulta adto suko kaayo ang Ginoo. Niingon si Lord kang Ezekiel nga ingna sila,
nga walay pagluib nga dili, no, walay pagluib na tanaw nato dili sa verse asan niya makita. Sa verse 9, no, makita nato diri ni it says, "Thus says the Lord God," ingon si Ezekiel, "Thus says the Lord God, will it thrive? Will he not pull up its roots and cut off its fruit so that it withers, so that its fresh sprouting leaves wither? It will not take a strong arm of many people to pull it from its roots. Behold, is planted, will it thrives? Will it not utterly wither when the east wind strikes it? Wither away on bed where it sprouts." Kana bang ambot pasabot sa Ginoo nga ah, malaya, no, ma-uproot, no, ang maunga vine nga gisgutan, no. So ang eagle diri ma-destroy, ang vine ma-uproot, no. As a consequence, no, ang resulta or the consequence is ang vine ma-uproot niya, ang eagle mamatay gyud, ma-destroy gyud, no, tungod lang sa sala nga pag-insulto sa Ginoo nga wala nagsalig sa Dios, no, because it is a direct insult sa Ginoo nga kanang sa ni tawag ang imong loyalty tuan na sa Ehipto, wala na sa Ginoo, no, kay ang munay nahitabo kang Sedekia, tuwa na siya sa Ehipto nagsalig sa mga resources, wala na sa Dios, inana ba. So true na kuno duha ka lesson ma-learn nato ani. Una, we need to be faithful until the end, no matter what. Kinahanglan magmatinud-anon kita sa Dios. Kay anyway, bisag di nato makita si Lord, ang tanang resources nga atong gikinahanglan naara gyud kang Lord, no, magamay madako nga resources, basta it takes faith, no, it takes a full trust in the Lord para kining mga resources nga atong gikinahanglan, kining mga need nato, no, o kanang para ang mga resources i-provide gid ni Lord kay siya man ang tuburan sa tanang butang nga gikinahanglan nato. So it takes faith, it takes full trust in the Lord. So we need to be faithful until the end. Muning lesson nga makuha nato diri sa kuan nga dili ta kita muluib, no. Si Sedekia kay nagluib gid siya kang Nebukadnezar, nagluib gid siya sa Ginoo. So kung ingon ana gani gibati og kasuko si Nebukadnezar nga kanang nagluib si Sedekia, unsa pa ka ang Ginoo nga si Lord ra ba ang nagamit kang Nebukadnezar, no. Grabe na gani kay nga sala nga nagsimba-simba sila sa Dios, grabe kay idolatros kaayo ang mga tao. Here comes ni abin pagid sila sa Ehipto, kanang nidapig sa Ehipto og dako kay nga insulto sa Ginoo nga didto sila nangayo og tabang sa Ehipto, no. Nga naa man ta sa Nebukadnezar, no, nga hari sa Babylonia nga gigamit ni Lord nga instrumento para ma-providean ang dapit sa Jerusalem, dapit sa Judah, or dapit sa Israel nga magsugod sa uno, magsugod og barog sa uno gikan sa pagkapukan, magsugod sa uno unta. So naamay mga galamiton kaayo ni Lord, pero si Sedekia niluib gud siya, no, niluib. So mo na siya ang una nga lesson to learn. We need to be faithful until the end. And then second nga makita nato nga we need to be aware nga for every sin there is always a consequence, magamay, madako, no. Tanaw nato nga okay ra man ni, gamay ra man ni, no, dili. In the sight of God, sin is sin, wrong is wrong, right is right. And for every wrong, for every sin, there is always a consequence. Mo lahi man gud ang dealing ni Lord. Kini sila panagtawag ni Lord, no. They were called by God to become leader sa Judah and Jerusalem, pero ang ilang faith, ang ilang trust na himong questionable during the time kasi sa Ehipto na noon sila nagsalik. So mao na usa ka butang as a Christian, lahi gyud ang dealing ni Lord, lahi gyud ang dealing ni Lord sa mga Kristohanon kaysa mga tao sa kalibutan. Kung mainsulto si Lord, no, if you are a child of God and you're
your trust is questionable, your faith is questionable sa kita ng Diyos, ana. Amen. Hinaot nga natay naputlo karon sa ubo nato nga paghisgot diri sa Ezekiel chapter 17 nga nakakutlo ta og lesson to learn. Amen. Og mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no namong amahan, nagapasalamat gid kay kami Lord nga sa matag sa isang buntag Lord, imo kami nga pabation gapasination sa imong gugma, sa imong kaluoy, mercy are new every morning Lord. Thank you kaayo madagayaon kay sa ang grasya nga imong gaipasinati Lord, og dining tibok adlaw makalaom kami, makasalig kami nga imo kaming pagaubanan. Labi na sa mga kaigsuonan nga manarabaho sa opisina karon Lord, mga kaigsuonan nga mga eskwela, mga kaigsuonan namong mga teacher nga maghandle na sa daghan ka estudyante sa classroom, mga kaigsuonan namong anay mga online nga trabaho, mga kaigsuonan namo Lord nga naay mga business nga gipang-manage, Ginoo nga ikaw ang Dios nga dili makita apan magadumala sa matag usa namo ka kinabuhi. Ug mga panalangin Ginoo, ug mga tabang Ginoo, ug mga provide kusog, katakos, kabaskog sa panglawas, kaalam, kahibalo, bisan pa panabot sa mga butang espirituhanon langiton. Labi na sa ilang mga tagsa ka mga endeavor. Thank you kaayo Ginoo nga ikaw makiguban kay mao man imong saad Lord that you will never leave us nor forsake us. Salamat ug salamat kaayo Ginoo sa dawata nga among mga pagdaig, dawata ang among mga pagsimba, dawata ang among mga pagpasalamat pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. God bless us all until next morning.